Nagbabalik ang PJV Sports. Kasama natin ngayon si Kyle Farpan, isang tennis player na nakilala noon sa kanyang stint sa De La Salle University at ngayon ay isa ng certified international coach. Magandang umaga. Magandang umaga po, Coach. Good morning po. Sa aming programa. Yes, thank you for inviting me. Siguro partner, no, simulan natin since alam natin itong buhay ni Coach, puro tennis talaga, no? Simula nung batang estudyante pa lang siya. Coach, ikwento nyo nga po sa amin, siguro una kung paano kayo na-introduce sa sport ng tennis. So, nag-start ako maglaro ng tennis, 5 years old pa lang. So, nag-influence sa akin maglaro ay yung father ko, yung daddy ko. So, sa Valenzuela, meron kaming maliit na tennis club, yung Polo Tennis Club. So, everyday, dinadala niya ako doon. And then, since then, 5 to 8 years old, naglalaro lang ako. And then, by 9 years old, nag-start yung daddy ko na mag-hire sa akin ng professional na tennis coach. And then eventually, naglaro na ako ng local tournaments, mga national age group tournaments ng Pilipinas. Coach, you started very young with the national team at a young age of 14. Paano ka na-discover ng national team? Did you try out? Actually, very fortunate na naging part ako ng World Juniors ang tawag doon World Juniors Philippine team. So, only top 3 ng nation ranking ang kinukuha for that team. So, maswerte lang na isa ako doon sa nakuha. So, I think, para makuha ka doon, kailangan manalo ka ng manalo ng tournament. Yun. Siguro, Coach, ano po kaya yung napulot nyong valuable experience bilang miyembro ng national team at a very young age na nakatulong sa inyo siguro later on nung playing years nyo? Actually, sobrang blessed na naging part ako at the early age, naging part ako ng Philippine team. At I get to experience at a younger age na I get to represent something bigger, more than myself, no. Bihira ang magkaroon ng oportunidad na makapagrepresenta ng bansa mo on an international level. So, hanggang ngayon, dala-dala ko na talagang very thankful ako sa mga pangyayari sa akin nung kabataan ko pa lang. So, I'm just curious, Coach, no, what made you jump from being a player, which is ang dami nating tennis players na part ng national team na hanggang ngayon, for the longest time, part pa rin ng national team. Pero what made you jump from being a player, a national player, to coaching? I guess the experiences na gusto kong i-share yung whatever na natutunan ko sa sport ng tennis. Gusto ko merong pang sumunod na mas magaling na player para sa tennis ng Pilipinas. Mas dumami pang naglalaro. Gusto kong kasi sa amin sa Valenzuela, konti na lang ang naglalaro ng tennis. Pero sa ngayon, unti-unti, isang bata at the time, gusto ko matuto sila. At the same time, ma-enjoy nila at ma-experience nila yung mga na-experience ko. Siguro, partner, balik tayo sa playing days ni Coach, no? Bago tayo mag-delve in fully sa coaching niya. Coach, pakikwento nga po sa amin kung paano dumating sa inyo yung opportunity na maglaro for your school. Kasi naglaro kayo during high school and then after that, sa college din. So, kwento nyo nga po sa amin. Nung high school, na-scout ako na habang naglalaro sa isa sa mga national tournaments, na-scout ako to try out sa La Salle Green Hills. And then eventually, nakuha ko ng La Salle Green Hills on a full scholarship. And then, nagtuloy-tuloy po yun hanggang sa nag-college ako sa De La Salle University. Nakakuha pa rin ako ng 100% scholarship as a student athlete. And then, I think doon nagsimula doon sa paglalaro ko sa pagsasali ko sa mga tournaments locally. But not just a simple player si Coach Kyle, because when he was in DLS, he's one of the standout players, tennis players, diba? How was the experience playing sa UAAP? And bibigat din ng mga kalaban sa UAAP Sobra when po. it comes to tennis. Sobrang bibigat ng mga kalaban. Actually, hindi ko naman po pumapasok sa isip ko na isa ako sa mga standout player. Kasi sa UAAP, sa tennis, alam niyo naman pong individual sport, no? Pero pagdating sa UAAP, team sport na siya because we really have to win at least 3 matches out of 5 matches to win for the whole team, no? So, ibang experience kasi
i-deliver mo yung sarili mo para manalo, hindi pa tapos yung laban doon. Kailangan mo pang sumuporta at mag-cheer para sa mga teammates mo. Kailangan manalo rin sila para mahalalo yung buong team, no? So, hanggang ngayon, looking back, napakasarap sa pakiramdam na na-experience ko yung mga ganung bagay. Kasi iba yung pressure na naglalaro ka sa UAAP. At saka, ang pinaglalaban mo yung school mo. Ang partner, marami sigurong hindi nakaka-realize no, na although yung UAAP puno ng individual sports, lumalabas pa rin, mukha siyang team sport. rin. Kasi Oo, tama. itatali pa rin yung mga panalo ng individual athletes. And it all counts to the overall championship. Oo, at saka nandyan pa yung pressure na you're representing Your DLSU. school, oo, DLSU. Pero coach, siguro sa tingin niyo po ba yung experience na yun, that one that you talked about ngayon lang, valuable perspective ba siya na parang naranasan nyo rin, although nasa individual sport ka, na parang nasa team environment ka rin, kumbaga, Yes. as an athlete? Opo. Talagang maranasan na team environment dahil you have 10 teammates na makasama mo all year round na nagte-training kayo almost twice a day. Kasama mo sa morning hanggang hapon. So, important na merong camaraderie kasi hindi lang singles ang nilalaro sa UAP, meron din dalawang doubles. So, important na yung 10 teammates mo, ikabisado mo rin maglaro. Kasi hindi mo rin masasabi kung saan ka ila-line up. Kung ngayong araw ba, ikaw ay lalarong singles, kinabukasan magdo-doubles ka. So, kailangan preparado ka for both situations. So prior to the game, hindi niyo pa alam. Hindi po. It depends on the coach Yes. kung saan kayo ilalagay. Depende sa partner, kalaban. parang you have to build chemistry rin with all of your teammates dahil di mo nga, sabi nga ni coach kanina, Especially sa doubles. oo, hindi mo alam kung sino yung makakapares mo. Tama Yes. po ba yun, coach? Opo. Kasi sa doubles, you also have to have internal communication within your your team, Yes. 'di ba? Kung sino yung papalo. Yes. Otherwise, magkakagulo Yes, kayo sa tama. loob. Opo. Pero coach, sa tingin niyo po ba as a tennis player, ano yung masasabi niyong biggest achievement niya so far? Especially nag-start si coach Yes. ng bata. So, ang daming tournaments Marami yan. siyang But ano yung pagpipilian, pinaka-memorable? I think yung pinaka-memorable po talaga itong pag-represent ko sa Philippines. Kasi I was able to represent the Philippines twice. Nung 14 and under sa World Juniors and nung 16 and under sa Junior Davis Cup. I think yun yung pinaka malaking achievement na hanggang ngayon talagang pinagmamalaki ko na nakasama ako dun. Yun po. Davis Cup is Yes. such a Oo. prestigious competition. Ang konti lang ang nakakatapak partner niyo. Oo. So ito na, pag-usapan na natin yung process niya from being a player, now international coach. Ano yung naging proseso for your coaching career? Okay, so last year nag-host ang Philippine Tennis Association na mag-host sila ng ITF, International Tennis Federation for play tennis course. So, isa ako doon sa nag-send ng mga resume and swerte na isa ako sa mga napili out of siguro 100 coaches na nag-submit. 24 kaming nakapasok. And then, hindi pa po natatapos doon kasi kapag napasok ka na at napili ka na, meron ka pang mga prerequisites na exam, online exam na kailangan sagutin at ipasa. Pagtapos po noon, on the day itself, 3-day course po yun, from 7 a.m. to 5 p.m. Merong physical play test, merong written exam test, and merong pinaka-final, parang thesis po yun, yung pinaka-actual coaching. So, si Philta, nagkuha po sila ng mga talagang estudyante at mga bata na kailangan naming turuan. So, doon i-determine kung lahat yun pasado. Siguro coach, nung pagka-graduate niyo, akala niyo nakaligtas na kayo sa Oo. thesis. No? Opo, But no. tuwan-nawa kami kasi hindi pwedeng dalawa o isa lang yung pasado. Kailangan lahat yun pasado para magkaroon para makagraduate kami. Ayun. Sobrang dami palang exams Yes. na pinagdaanan si Coach Kyle. But was it easy for you na ipasa tong coaching test since you've already been playing tennis for the longest time? Actually, I thought it was really simple, no? I didn't imagine na
coaching would be really mahirap siya in a way kasi iba na yung iniisip mo, hindi na yung pang sarili ko eh. Iniisip ko na yung sa capacity ng magiging estudyante ko. So, fulfilling, yes, pero kailangan knowledgeable ka rin doon sa dapat na gagawin mo. So, malaking tulong yung nangyaring pagpasa kasi by the book and by experience in combination para maging isang, I think, makagraduate ka dun sa course na yun. So now po, you're primarily a coach. Kamusta naman po yung naging transition from being a player for the longest time to now, yun nga, sinabi nyo kanina, it's a shift of mindset. Dahil coach na kayo ngayon, iba na yung focus mo. Tactician na rin Oo. si Coach eh. So, kamusta po yung transition? Hindi naman siya ganun kahirap, no? Na para mag-iba yung mindset na ano. Kasi alam ko yung feeling sa, kunyari for example for the UAAP, alam ko yung feeling ng mga players kapag under pressure. Kasi nanggaling ako doon. Alam ko yung preparation, alam ko yung how we talk things internally, how we parang divide yung mga dapat gawin namin for the upcoming game and preparation and everything. So, hindi naman po ganun kahirap siya. I just want to know, no, now that you're a coach, ano yung mga lessons na natutunan mo as a coach na hindi mo pagtanto when you were a player? Lesson, I think it's not just about myself anymore. It's really for the welfare of the player, of yung hinahandle ko. Kumbaga, parang maturity din no, partner? Opo. Pero coach, pag-usapan naman natin siguro briefly yung inyong buhay outside Yes. of tennis naman, no, partner? What is life sa ni Coach Kyle outside the The tennis sport? court, Yeah. Okay, so personally, ako po ay isang businessman. Uy. Yun po yung day job ko din talaga. Pangalawa, yun, coach. And then lastly, meron din po akong extracurricular activities na na kinakasalihan na organization, which is yung Junior Chamber International or JCI sa Valenzuela. So, ako po yung 58th president or the 2024 president of JCI Valenzuela and now the regional growth and development chair for the Metro East of JCI Philippines naman po. Hindi lang tennis player si Coach, isang businessman. Yeah, JCI is a Napakarami. very popular business organization for young. Opo. Opo. So, paano niyo po napagkakasya yung mga ginagawa niyo sa schedule niyo sa 24 hours? Actually, thankful nga rin po talaga ako sa tennis dahil yung time management, kasama din yun sa tinitrain sa amin. So, hindi ko rin po alam, nalulusot na lang din po eh. Talaga eh. So, at least alam ko paano talaga i-time manage. Very important po talaga. Finally, Coach, meron ka bang mensahe sa ating viewers? Shout-outs? The floor is yours. For catch us and support the De La Salle University men's and women's lawn tennis team this season 87 at the UAAP every Saturday, Sunday, and Wednesday at the Rizal Memorial Tennis Center. For the Valenzuela Tennis Olympics, abangan nyo po sa mga Valenzuelano this coming April. Maglulunsad na po ulit ang Tennis Olympics and Pamilyang Valenzuelano Tennis Clinic. And lastly, this coming March 9 po, ang Fun Run and Zumba for a Cause for JCI Valenzuela. Abangan nyo po at sana mas marami pa pong sumali dito sa Fun Run and Zumba for a Cause of JCI Valenzuela. Alright. Maraming salamat, Maraming Coach salamat, Kyle. Coach. Thank you po.